sila ay mag-ina? Mag-ina po. Pagkawala po nila ay ang sabi po February 21 po ng madaling araw po. Yun daw po yung huling pagkakita sa kanila po nung dalawang naghatid po sa kanila na si Ligaya Oliva Pahulas at Charlie Pahulas po. May update na po ba tayo dun sa paghahanap dito sa dalawa? Patuloy naman po ang ating pagsasagawa ng follow-up. Nagpasa po agad tayo ng flash alarm regarding dun sa missing person. Bakit po ninyo napili na sumuko na po dito po sa tanggapan po ni Senator Sir? Sumuko ko, ma'am, gawa ng nalaman ko ang anak ko nga wala mang kalam-alam sa krimen. Pati ako walang kalam sa krimen. Ipangalawa, linisin ko yung pangalan ko at linisin ko yung pangalan ng anak ko. Ang kaso naman po na ito ay nasa korte naman po. So, kung ano man po ang gusto niyang depensa sa sarili niya, doon niya na lang po sabihin. Anong kadahilanan sa lahat ng maaari mong puntahan? Bakit ang programa? Gusto ko lang ni Idol Tulfo para nag-iwas lang ako, baka saktan ako pag nasa presuhan na kung salayan ako musuko. Kaya doon lang ako kay Idol Tulfo. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ngayon ako nagpakita gawa ng ako medyo natatakot. Baka pinapapatay nga yung sariling kapatid dyan. Ako pa kaya ang asawa. Tumakas na lang ako. Nung sila ho ay nahuli, nasaan po ba kayo nun? Nana ko sa parting Mindanao na. Ibig sabihin po ay hindi mo sila kasama? Hindi ko kasama sila. Nung matapos ang mangyari, nung naitapon nyo na ho yung maleta doon ho sa ilog, ano ang sumunod na plinano ninyo? Wala na. Yun na lang. Ang pagkatapon nun, umuwi na kami dyan sa bahay namin dyan sa naglilinis na lang ako nung mga inutusan po ako nung asawa kong linisin mo lahat ng mga dugo na nagkalat. Tapos yung pumatay, naroon lang din. Ibig sabihin, magkapitbahay kami nung isa. Nabanggit mo na merong hinar ang iyong asawa na dalawang suspect nakasabwat. Tama po. Meron po. Sino ang mga ito? Si Albert Abuga, ang isa. Si Apyong lang pangalan, wako kabalog ang siya pangalan. Paano po nakilala ninyong mag-asawa yung dalawa? Si Albert lang nakilala na ako, kay kapitbahay kami. Gaano na ba katagal na pinaplano ni Mrs. ninyo na patayin? Ang mga December pa. Kaya sinasabihan ko siyang, huwag mo nang itutuloyan at masama yan. Kahit sino ang pumatay ng tao, masamang tao pa rin pag pumatay, huwag mo itutuloy. Ang sabi sa akin, huwag mo na akong pakialaman, kaya plano na ko to, itutuloy ko. Sabi ko, pambihira ka, parang di ka tao. Pangalawa, kapatid mo yan, mong ipapapatay. Sabi ko sa kanya, hindi pa dumating, nakahukay na yung libingan nila. Pagkahukay, yung libingan nila, hukay na dumating ng nung time nung mga 19, hindi mapapatay-patay nila gawa ng nandun yung si Adrian. Doon lang nagpaumaga, doon sa bahay namin. Ngayon, kinabukasan, 20. Kani si Adrian, doon matutulog sa anak ko na lalaki, si Mark Anthony. Yun na yun. Pagkadating ng alas 12 ng gabi, lumabas na yung asawa ko. Sige na, pasukin na ninyo. Ako, ito, grabe nervous nito. Nervous na itong kuwan ko kayo. Panahon na yung mga alas 12 ng gabi, nasaan ka, sir? Nasa bahay na, pero pagpasok nila nung dalawang suspect, pagpasok, ako lumabas niya ako. Mga 15 meters ang pagitan para makikinig lang ako kung ano nangyari. Baka dadama yung pamilya ko, saka yung anak ko. Yung mga anak ko ninyo, nasaan sila? Isa lang nasa taas, sa bahay namin, isa lang. Ngayon, nagising, sinabihan ng asawa ko nga, pero rinig ko, kahit sino mo lang 15 meters, rinig ko, sabi ng asawa ko, tumigil ka dyan, matulog ka. Pinalo-palo na nila yung mga biktima. Ano ang dala nila? Mga tubo. Kano ho kalalaki yun? Ganito lang mga kataas, bali 2 tubo. Mga ganito rin kalaki. Pinagpalo-palo nila. Unang namatay yung nanay. Ilagay lang niya, may pintuan ako sa kusina namin. Inulog lang muna nila doon. Sabay, mabigat man,
Sabay hinila na nila doon sa may hukay. Habang sila ay nakahiga, doon na pinagpapalo sila. Doon muna sila pinagpapalo-palo nung nakahiga sila. Kinuha na yung isa, kasi nakalibing na yung nanay. Kinuha na yung anak, diretso sa libingan na sa hukay. Pagdating sa hukay, tabunan na nila. Yun lang. Tapos, balik na kami sa bahay ko. Kasama nung mga suspect nga tumira. Pagpasok sa bahay, sabi nung asawa ko, iligpit mo na yan. Iligpit mo na lahat ng mga kalat yan. Pati mga bag na traveling, itong kumot, unan, itong moskitero. Di, daming dugo. Di, ang uban, ilagay ko sa sako. Kay utos niyang ipalinis. Yung dalawa nandoon lang. Sa waiting shed, damo ko yung waiting shed sa likod. Pagdating doon sa likod, lagay ko na yung mga dumi sa sako. Yung tong dalawa, nga si itong suspect, ihatid mo kami. Pag di kaya ihatid, baka madadamay ka. Dito na kung nabot ng nervyos, baka madadamay ko. Hinatid ko sila. Di rin mo daan sa Tayabas, papuntang Gulang-Gulang. Kaya doon nilalaglag yung mga basura. Yung mga traveling bag. Saan nyo nilagay yung mag-ina? Nasa hukay na sila. Tinabunan na nila. At ang mga nilagay nyo sa loob ng maleta? Mga baro nila. Mga gamit? Mga gamit. May mga gamit ba kayong iniwan, kinuha sa kanila? Wala kami mga gamit na... Kaya rin ng pera, wallet, cellphone? Walang kapira-pira. Ang pira na doon sa misis ko. Ibig sabihin, eto nga mag-ina nung sila ay dumating sa inyong bahay, may dala ba silang cash o wala? Walang dalang cash. Ang alam ko ang pira, dahilan binta sa bahay, iyan ang inasahan nila. Yung pera na pambabayad doon sa mga bibili ng mga properties, Hawak na ng asawa ko. hawak na niya. Oo, hawak niya ang asawa ko. Kaya joint account sila. Kung kumbaga, ang nag-withdraw na nung pera, nasa Pilipinas pa lang, si Miss Ligayan. Oo. Yun. Ngayon, magkanong halaga bang pinag-uusapan dito, sir? Ang pinag-usapan dyan, 3.5 million lang. Ngayon, ang 700, nakabili silang property doon sa Narciso. Inunahan lang nila ng 700. Dito rin yung nakabili, inulugulugan na rin sila. Pagkaulog-hulog, ang sa madaling salita, ang pirang totoo nga nahawakan ng misis ko, 500,000 lang. Ibayad dito sa napatay ng 200,000, mayroon pa siyang 300. Mulang ilang sila lang naghawak doon. Yung pera na nakuha ni Ligaya, saan naman niya ito gagamitin? Yan ang hindi ko alam ngayon ang natitira. Kaya binayad niya doon, 200,000 lang naman sa iyang sinuhulan, iyang inulan. Pagdating ko sa Negros, doon ko na nakita sa cellphone nga wanted ako kay Rapi Tulfo. Kaya pumunta na sila doon. Di sabi ko, makukulong siguro kung wala mga kasalanan. Di may natira pa mo akong pamasayang sabi ko, pag sumuko ako, mabubugbog lang naman ako nito. Di masasaktan lang ako nito. Pero yung anak ko, di pa kasali doon. Yung anak kong si Junjun, di pa nakasali doon sa kulungan. Yung asawa ko lang, kinuha na nila. Mas may ginalang pupunta ko ng Mindanao, doon sa mga kapatid ko doon. Pagdating sa Mindanao, doon sa pinakabukid na, mga kasama ko doon, yung mga tawag nito, mga manubo, mananwa. Nagsabi nga, imong anak na kasama sa kulungan, yung Junjun. Sabi ko, ganun ba? Wala man rin kasalanan ng tao, pares kami wala kasalanan. Di doon ako nag-isip ng maayos nga, ano kang gawin ko nito. Pag sumuko man ako ng lain na, halimbawa, kung lain na sukuan ko, baka laman ako bububugin kagad. Nakinabang rin ba kayo, sir, doon sa pera na naiwan ng mag-ina? Wala kami pakinabang. Wala akong nakinabang. Ang nakinabang lang yung asawa ko. Sila lang naman kay kuan sila sa ATM. Joint account sila sa ATM. Ano nga naging reaksyon ni Ligaya noong na-discover na yung bangkay doon sa tapat ng bahay? Siya man lang nagtuturo. Kasi inabot na siya ng nervyos. Inabot na siyang nervyos kanang di nakakain, di makatulog, kanang tawag ng trauma ba, kanang nakonsensya ba siya? Nakonsensya siya. Yun. Yun na yun. Pagka-isip-isip ko nga, naigi na lang nito. Sumuko na lang ako. Kaya kawawa naman ako. Kawawa naman yung anak ko. Wala man kaming kasalanan yun. Nakasabi ko sa mga kapatid ko di sa Mindanao na pati sa Cebu, tulungan niyo ako. Pamasahe man lamang para makasuko lang ako. Kaya wala man ko pera. Kaya sabi ko,
Kailan nyo sir nalaman na may warrant ka na? Nalaman kong warrant, August. Oo, wala pa mang warrant kaya nakapunta pa ako na Mindanao. Ang nagsabi rin pag umangkin ko at saka anak ko, si Papa may warrant na. Kasi okay lang, wala ko ng problema. Hindi, yun na time nga, nabot ng panahon na musuko na ako. Lahat ng mga kapatid ko nagsabi, sana sinumbong mo kagad. Sabi ko, di ka nga pwede magsumbong kagad, kaya nandoon din, kapitbahay din kami. Mamaya mapapatay na ako, di tapos ang buhay ko. Pero sir, ibig sabihin parang under ka ni Mrs. Ay, under, siguro, under. Oo, kung sa'yo mga tawag na niya sa ako, naman ko, sige. Kaya nagagalit yan pag di ko masunod, katulad nung magpupunas na ng mga dugo. Bakit umabot sir sa punto na talagang gusto niya ipapatay? Napuno na siya sa iyang isip nga, palaya ko minumura nito. Tapos pag nangingi yung mga kinakapatid sa Narciso, bibigyan. Ngayon pag naglalakad ako itong mga sa mga bahay niya, wala kahit pamasahe. Kaya parang napuno siya, kaya yun lang ginagawa niya. Eto naman sir nga may papangako ng programa ho sa inyo dahil sa amin ho kayo lumapit. Una ho ay secure ho namin kayo, yung safety ho ninyo hanggang kayo ay makarating po ng Quezon Province. Hanggang sa maipresenta po ninyo ang inyong sarili sa korte, mailahan nyo po ang mga pangyayari, mga nalalaman ho ninyo. Nandito ho kami nakaantabay hanggang matapos ho itong kaso. Yun din ho ang naging pangako ho namin sa complainant, no, na hanggang sa dulo ay tutukan ho namin itong kaso. At nawa ho ay sa susunod na magiging hearing ho ninyo doon sa korte, mailahan nyo ho ng ang buong detalye at kami ay nakatutok dito at kung sino man ho talaga ang nagkasala ay talagang managot at mabigyang hustisya po ang nangyari. Kailan po natin siya may dadala po doon sa Quezon Province? Sa oras po na magawa yung kanyang mga papers ay agad naming ipapadala sa court ng Lucena. Pansamantala dito muna siya sa Mandaluyong. Maari po din po ba natin ma-assure po itong suspect po na dito po sa atin ay walang magiging problema at safe po siya rito hanggang sa maidala ho talaga siya sa Lucena? Huwag po siyang mag-alala at hindi siya maano rito. And then na-assure ho sa atin ni OIC na safe po kayo rito at hanggang sa ma-turn over po kayo. Anong naisip po sabihin? Salamat ma'am, salamat sir na binigyan mo kayo tiwala sa akin. Matanggap ma'am, makapasok ako dito ma'am. First time ko lang kapasok dito. Baka may mensahe ka sa anak mo, sir? John, nandito na ako sa kulungan, John. Sana magtulungan tayo, John. Kasi si mama ni mo, yan ay nagdala na kasi ng mga bagay na para nakulong kita. Yan ang nag-imo siyang mastermind. Kaya tanawa, John, nangadamay na tayo. Dapat si mama mo magpakatatag lang siya sa kulungan. Dapat kitang dalawa, makalabas kitang dalawa at wak makita kasalanan. Dapat lang makulong lang yun yung gumawa lang ng krimen yung dalawa. John, mag-ingat ka dyan, John, ha? Kaya diara si Papa niya muli sa Mandaluyong. Makikita-kita rin tayo dyan. Makalabas din tayo, John. Huwag kang mag-alala. Dahil sa atong mahal na Panginoon, magdasal kita. Kalabas din tayo, John. Ligaya, dito na ako sa kulungan sa Mandaluyong. Alam mo yun, hindi ko kasali ng pangyayari niyan. Sumuko lang ako para malinis lang yung konsensya ko, malinis lang yung pangalan ko, pati ni John Ligaya. Tulungan mo kami. Kaya ikaw man gumawa ng krimi yan, ikaw man nagplano sa lahat niyan, ikaw na lang ang makulong ng matagal. Kaya ikaw man nag-mastermind tanan, ikaw man sa nagbabayad ng dalawa, ikaw na lang at saka yung dalawang tao nga binayaran mo, yun lang dapat lang makulong. Kami John, di dapat makulong kaya wala kami kasalanan nito. Kung kayo ay turn over sa Tayabas, pupuntahan po namin kayo doon para bisitahin din. Opo ma'am. Salamat ma'am.
Magandang araw po, Lieutenant Colonel Binukal. Nandito ho kami para malaman yung update ho natin dito sa sumukong suspect na si Charlie Pahulas na mula po sa aming programa ay tinurn over ho namin ito sa Mandaluyong PNP. Ano po ang update natin? After ako ma-notify that he will be voluntarily surrendering himself yesterday, I immediately dispatched a team. No? So umalis sila dito sa Tayabas City to fetch si Charlie Pahulas. And since your station is located in Mandaluyong City, it is but proper na you turn it over to Mandaluyong City Police Station. So we coordinated with the warrant personnel of Mandaluyong, and then dito gabi, around 10, he safely arrived here sa ating station na medical naman siya. So nandiyan siya sa baba. If you want to visit him, you may do so. Ilan ho ba ang suspect ho natin dito sa kaso? Apat. But kasi nga nagkaroon ng preliminary investigation sa level ng prosecutor's office. So nag-iba, ang nalabasan lang ng information ay yung 3. So yung mag-asawa, si Charlie at saka si Ligaya, and then yung kanilang anak, si Junior. The other 2 accused, the mother and son, si Ligaya at saka si Charlie Junior. We arrested them last August 6. Tapos as of now, wala naman na sila dito sa ating temporary detention facility. They've been transferred to sa isa sa Pagbilao, si Junior. Tapos sa women's jail naman dito si Ligaya sa Lucena. So wala na sila sa ating custody. Itong si Charlie Sr., we will just wait for the commitment order and then dadalhin din natin siya sa BJMP. Ano po ang hepe ang may assure natin dito sa suspect dahil siya ay nag-voluntary surrender na siya ay takot daw sa kanyang seguridad. Ano po ang ma-assure ng Tayabas PNP? Siyempre, protektahan naman natin ang karapatan ng mga lahat ng tao, di ba? At yung mga akusado, they have their constitutional right to be presumed innocent until they are proven guilty. Siyempre, meron din siyang rights under the law dahil being under custody. So, ina-assure natin na he will be treated equal with all those people who are deprived of liberty and under temporary detention here in our facility. Tapos dyan lang siya, pwede siyang dalawin, visiting hours, no? His lawyers, if he has an independent counsel, pwede siyang bisitahin. Yung may access sa medical care. Actually, we have very good working relationship with the City Health Office, kay Dr. Marquez. So, pag may mga kailangan ng medical attention, papadala naman siya ng mga personnel niya, and need be, pwede naman siya dalhin sa hospital. Kami po ayan, nagpapasalamat po Hepe sa agarang aksyon na ginawa ho natin dito sa tawag ho namin sa inyo. Agad-agad po nagpa-dispatch ho tayo ng ating kapulisan papunta ho ng Mandaluyong para makuha po itong suspect. Maraming salamat. Thank you, ma'am. So, sir, ngayon ho, nakausap po namin ng Chief of Police po ng Tayabas PNP, si Lieutenant Colonel Binukal, at nag-assure ho siya na kayo ay hindi pababayaan ho dito hanggang sa kayo ay ma-turn over sa court. So, wag ho kayo mag-alala, gaya na nabanggit ko kahapon na ito, nakita nyo, nandito na ako ngayon sa Tayabas. Kamusta? Okay naman po, salamat po. Huwag ho kayo mag-alala, nandito po si Hepe at assure niya na lahat po kayo dito ay walang magiging problema at ligtas kayong makakapunta ho sa court. Sir Tulfo, salamat Sir Tulfo nga tinulungan po ako ninyo. Sana po tulungan niyo ako po ng abogado kaya wala talaga po kapira-pira, ma'am. At ina-assure din ho sa atin ni Hepe yung seguridad at proteksyon ng ating sumukong suspect na si Charlie. At kung makikita nyo naman, maganda yung kanilang facility. Meron din hong CCTV na talagang nakatutok doon sa facility ho nila at hanggang sa maidala ho siya mula sa court.